So magandang umaga po sa inyong lahat. Ako nga po pala si Iman Humawan Lumot. Nandito po ako sa inyong harapan upang iparating ang aking talumpati. Ang talumpating ito ay patungkol sa pagbalik ng death penalty sa Pilipinas. The death penalty might be a deterrence or to prevent or matakot sila to commit a crime, but that one school of thought. But the other school of thought is, iyang death penalty is hindi yan pantakot. Isa lamang ito sa mga naging pahayag ni President Rodrigo Roa Duterte sa kanyang muling pagbalik ng parusang kamatayan sa Pilipinas. Ngunit, tutol ang mga simbahang Katoliko nito dahil sa kadahilan ng hindi naman mapipigilan ang paglaganap ng krimen sa ating bansa. Ako, bilang estudyante at isang mamamayan sa ating bansa, kung ako ang tatanungin, ako ay hindi sang-ayon sa parusang ito. Bukod sa labag ito sa mata ng Diyos, ay hindi rin ito maaari sapagkat maraming maapektuhan na mahihirap lalo na mga salat sa buhay. Sabihin na natin may magandang epekto ito sa ating lipunan kung ito ay naisaulong. Halimbawa na lamang ay maaaring matakot ang mga kriminal na gumawa ng krimen dahil takot silang maparusahan nito. Maaaring mabawasan ang mga kriminal sa ating bansa at mapabilis ang pag-unlad ng ating ekonomiya. Nung una, nakumbinsi rin ako sa parusang ito dahil kung ang isang kriminal naman ay mabilanggo at mabulok ng panghabang buhay, mamamatay lang din naman ito sa bilangguan. Tama naman, di ba? Pero mali. Marami pa ring negatibong epekto kapag ito ay pinasaulong sa ating bansa. Una, ang death penalty ay wala ng pangalawang pagkakataon na muling magbago ang isang tao dahil kikitilin na ang kanyang buhay. Pangalawa, hindi ito solusyon upang sugpuin ang paglaganap ng krimen sa ating bansa. Hindi rin ito solusyon upang pigilan na makagawa ng pagkakamali ang isang tao. Pangatlo, labis na maaapektuhan ang mga mahihirap nito dahil hindi sila makakakuha ng magaling na abogado upang depensahan ang kanilang mga kasalanang hindi naman nila ginawa. Ilan lamang ito sa magiging epekto kapag muling ipinasaulong ang parusang kamatayan sa Pilipinas. Ang nagkakamali at nagkakasala ay paparusahan sa pamaraang matuto sila. Sa estado ng ating bansa, hindi natin maitatanggi na laganap pa din ang krimen sa ating bansa. Nararapat lamang silang parusahan ng tama. Sa Pilipinas, maraming mamamayang Katolikong Kristiyano. Naway, hindi natin maipaghiwalay ang politiko at relihiyon. Sa huli, sabi ng nakakarami, ang buhay ay mahalaga. Ang buhay ay mahalaga dahil bigay ito ng Diyos. Diyos lamang ang may karapatang kumuha nito. Wala tayong karapatang humusga sa kanino man. Diyos lamang ang may karapatan. Sa huli, sana hindi umabot sa punto na makita ko sa dyaryo ang katagang Pilipino, pinatay ng kapwa Pilipino. Yun lamang po at maraming salamat.